Rimulya? Ayan o, gigil na gigil Ano si sinabi mo? DJs. Ang tindi. Paiimbestigahan mo binibiran ang niya. mga taong nag-post na nagkasakit ka. Di ba may sakit ka nga talaga, di ba? Oo nga naman. Di ba may cancer ka? Grabe, Ano tinatago kasi. paiimbestigahan mo? Nananakot lang kayo. True, yan talaga yun. Tinatakot niyo ang mga tao na nagsasalita against sa corruption niyo. Yun, Hindi kayo mga leader. true. Uy, bangag! Bongbong Marcos, hindi ka leader. Grabe. Boyeng Rimulya. Gigil Kayo na mga gigil. mag-asawang Ito pangag pa, sa ikalawang loob ng video. Malacanang. Yan. Kayo lang naman nagpuprotektahan dyan eh. Siyempre, Si John Vic naman, puprotektahan nyo yan tinitira kasi niya ang dyan. daming nananakaw habang bangag at hay ang mag-asawang yan sa loob ng Malacanang. Ayun. Di ba ikaw, Rimulya? Ika-isa Si ka John pa Vic yan. putang ina mo? Di ba pumunta ka sa Amerika? Ayan o. Pumunta ka doon sa Beverly Hills para ayusin ang Walain kaso mo ni yan. Satanas, hayop kang putang ina mo. Sige, kasuhan mo ko. Nang malaman ng Gigil na gigil. buong bansa kung anong ginawa mo. Putang ina mo! Ouch. Kayo lang dyan! Hayop kayo! Binababoy yung mga Pilipino, ginagawa yung mga bobo. Sis, mabigat Ito ang pa, ano. ikalawang video niya. Ay, Ebidensya kadugtong. ko sa inyo. Ayan. Alam nyo? You know within your hearts of hearts na mabigat tong ebidensya na hawak ko. Ang tindi na din, Chase, oh, gigil na gigil siya. Kasi nga naman, totoo yung sinasabi niya, yung unang video na sinasabihan niya si anong binibira niya dun si Rimulya. Kasi nga, mayat-maya ang pasabi na kakasuhan daw sa para nakipag-coordinate na raw sa NBI kung sino yung nagpakalat na may sakit siya. Talaga namang may sakit siya. Bakit? Anong masama doon? Grabe ang grabe ang kagaguhang ginagawa talaga nitong mga taong to. Porket sila yung nasa pwesto, ganyan sila umasta. Ano naman, kung may nagsabing may sakit ka, totoo naman may sakit ka. At aminado ka rin naman na na operahan, sabi mo, pero good ka na, pero may sakit ka talaga. Anong ikakaso mo doon? Talagang tinatakot na lang talaga nila. Sinasabing fake news. Anong fake news doon? Talaga nung may sakit ka. Tapos, eto pa nga yung sinasabi niya dito, si John Vic Rimulya, na binuking niya rin, di ba yung Tantoco case? Siya, alam niya, kasi siya yung pumunta doon sa ibang bansa para ayusin yung kaso ni Lisa, di ba? Alam na din tayo siya. At ito nga sinasabi niya ngayon na, alam niyo sa puso niyo na mabigat yung ebidensyang mga hawak ko. At ang hamon niya dito, sa papanoorin pa nating part ng dalawa niyang video, yung hamon niya na magpa-hair follicle kayong lahat, lalo ka na Lisa sa kasi BBM, buong pamilya. Tapos pag nag-negative kayo, ibibigay ko sa'yo lahat ng hawak kong files, lahat ng ebidensya, kasi nga may backup siya, di ba? Pag nag-negative kayo, susuko siya kahit anong gawin sa kanya, basta't nag-negative sila. Pero kapag hindi, bahala na ang taong bayan na yumari kayo. Pero parang napaka-imposible, no? Pinoprotektahan yung mag-asawang pangag sa loob ng Malacanang. Kayo lang naman natin si nagpuprotektahan Dave, dyan grabe. eh. Gigil na Siyempre, gigil. puprotektahan nyo yan kasi ang dami yung nananakaw habang bangag at hay ang mag-asawang yan sa loob ng Malacanang. True. Kaya gusto nilang manatili yan sa pwesto. Ganyan naman talaga gusto nyo eh. Binababoy yung mga Pilipino. Sinungaling yung lahat. Di ba ikaw, Rimulya? Ika-isa ka pa, putang ina mo. Di ba pumunta ka sa Amerika? Pumunta ka doon sa Beverly Hills para ayusin ang kaso ni Lisa Tanas, hayop kang putang ina mo. Sige, kasuhan mo ko. Grabe. Nang malaman ng Ang tindi buong nila. bansa kung anong ginawa mo. Putang ina mo. Kayo lang dyan. Hayop kayo. Binababoy yung mga Pilipino, ginagawa yung mga bobo. Ang tawag nyo dyan, inciting to sedition. Hindi inciting to sedition ang tawag namin Totoo dyan. yan, totoo. Katapangan na labanan ang korupsyon. Katapangan na labanan ang mag-asawang bangag sa loob ng Malacanang. Ayun. Katapangan na ipaglaban namin ang karapatan namin bilang isang Pilipino. True. Bilang isang Pilipino. Yun. Ang kakapal na mukha nyo, putang ina nyong lahat. Maniningil kami. Rimulya? Ayan, ito pa. Si Ano Boyeng sinabi mo? Rimulya naman. Di ba? Paiimbestigahan mo ang mga taong nag-post na nagkasakit ka. Di ba may sakit ka nga talaga, di ba? Di ba may cancer ka? Ano pa iimbestigahan mo? Nananakot lang kayo. Yun eh. Yun talaga yun. Tinatakot niyo ang mga tao na nagsasalita against sa corruption niyo. Hindi kayo mga leader. Hindi talaga. Uy, bangag! Bongbong Marcos, hindi ka leader. Uy, bangag. Boyeng Rimulya. Kayong lahat, mga Di ba? Pinasusundan niyo na kami. Magkano na ng budget nyo na iniligay sa amin dito sa Amerika? Milyon-milyon na naman yan. True. Para lang matukoy kung saan kami nakatira. Di lang yan, kinuha nyo ng laptop ko, di ba? Grabe. Ang dulo mga files.
Akala nyo naman, tanga ako na hindi ako nag-backup. Lahat may backup yan. Tas. Sa tingin nyo talaga tanga ako? Nakuha nyo na rin ang cellphone ni Mr. T. Grabe Diba? to, oh. Grabe tong Yun Mr. T talagang na gusto to nyo pala. makuha, yung cellphone ni Mr. T, kasi alam nyo, andun ang lahat ng contacts Andun ng yung mga kliyente mga niya, opisyalis ng mga na naging politiko. customer niya, diba? Why? Diba yan? Bading. Yun ang gusto nyo makuha. Kasi ang taas ng lista ng pangalan dun eh. Mga messages. Meron pa nga isang ano dun eh. Sino yun? Ayan, no, sabi Anak nga ng isang presidente nila na ngayong naging bading senador nga na. daw yun, yung senador na yun. Diba? Kumakalat-kalat talaga yung issue niya. Yung talagang pakay nyo eh. Yung mga text messages dun. May issue siyang Nila ganun. Pauli Tontoco at sino ang mga inimitahan niya Ayun. na naging ano niya, naging kliyente ni Mr. T. Di ba? Andun din yung asawa niya. Grabe, no? Walang Ang bababoy pakasasawa na. yung... Nakakadiri kayong lahat. Diyan na pupunta ang pera ng mga Pilipino. Bilyon-bilyon! Sino ba naman magbabayad ng 2.3 Grabe, oh. million para lang tirahin sa puwet? Yay. Grabe, no? Para Grabe. nakatupa lang! Yeah. Ito yung mag-asawang kakapal ng mukha nyo. Sobra. Nakakadiri kayo. Sagad. Sis, mabigat tong ano ko. Ayan, ito. Hamon. Ito na yung Ebidensya ko hamon sa mo. inyo. Alam nyo? You know within your hearts of hearts. Kaya na nga kayo mabigat ang ebidensya na pinapatira hawak na mo. eh. Kasi alam nyo lang totoo yan. Let's make a deal. Magpa-hair follicle test kayong dalawa. Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Medyo tagilid. Isali nyo na lahat ng ano nyo, pamilya nyo. Magpa-hair follicle test kayo. Pag negative kayo, susuko ako. Isusuko ko si Mr. T. Oh, ayun. Sige, Kita si Mr. T. kahit ipapatay nyo pa ako. Pag mag-negative kayo, Ayun, malabo. uuwi ako sa Ako. Pilipinas. Diyan lang siya magpa-positive eh. Ibibigay ko lahat ng mga files na meron ako. Beverly Hills files, ang bimbangan video nyo at audio, ibibigay ko lahat. Tapos susuko ako. Ayun. Pero pag nag-positive kayo, Malabang. hayaan nyo na mga Pilipino ang humusga sa inyo. So, ayan na nga ang tindi. Gigil na gigil ang mga birada ni Eden Chase. Kasi nga naman, itong magkapatid na Rimulya na to, ang sarap batukan din eh, no? Itong si John Vic Rimulya, akalain mo dun sa isang video niya, sinasabi niya, sinagot niya kasi to eh, yung sinasabi ni John Vic na yun daw magsasabi ng Marcos resign ay parang inciting to sedition na parang ganun. Doon siya nagalit eh, yun yung video niyang yun. Sabi niya na, pinagtatakpan niyo kasi yung mag-asawang niya sa Malacanang kasi nga, habang bangag sila, ang laki ng pakinabang nyo sa mga ginagawa nyo. Totoo yan. Kaya marami rin na ayaw mawala yan sila Marcos Jr. Kasi nga, ang dami nilang nagagawa na gusto nilang gawin para pangurakot. Yun eh. Tapos yun nga, akalain mo sa John Vic Rimulya, alam niya, ayan no, alam niya na pumunta doon sa nung Mategi si Tantoko para ayusin yung case ni Lisa, o diba? Alam mo yung ano, tapos ay naku, hindi mo maintindihan. Sabi nga, anong klaseng mga tao? Kung saan kayo galing, ba't nagagawa niyo yung mga ganyang bagay? Tapos ito nga si Rimulya, ito pa isa pa to nakakagigil na rin talaga. Akalain mong pinapa-imbestigan doon niya sa NBI. Ano sasayangin mo pa yung oras ng NBI para lang doon sa nagsabi na may sakit ka, na na-hospital ka? Ano naman? Totoo namang may sakit ka talaga. Tsaka, para saan? Makakatulong ba sa bayan yun? Fake news daw. Naku, alam mo yung napakababaw na talagang tinatakot na lang nila yung mga nagsasalta na ngayon naman ay hindi, lalo lang nagagalit sa kanila. Kalain mo yan. Tapos ito nga ngayon, sinasabi niya talaga na alam niyo sa puso niyo, ikaw Lisa sa BBM, na yung ebidensyang hawak ni Din ay mabigat. Kaya yung hamon niya, magpa-hair follicle na kayo. Para magkaintindihan, hindi talaga mawawakasan kasi nga takot kayo. Ano ba naman yung gawin mo nyo yun para matapos na? Kahit isang issue lang matapos nyo. Pero hindi nga na, medyo malabo. Kasi nga si Amy Marcos na yung nagsabi. Hindi lang isa, panghuli na nga si Amy. May PRRD, may yung babae na dating senador. Tapos si Cathy Binag, si JM, si agent ng bayan. O diba, hindi lang isa kasi. Napaka-imposible maging hindi totoo na. Saka totoo naman talaga na bata pa lang, addict na siya. Ang tanong ngayon ay kung hanggang ngayon ba.
Eh kung yung time ni Katya ay naggaganon pa sila, di malamang hanggang ngayon lang, hanggang ngayon talaga yan. Saka ang dami nga nagsasabi na, eto yung sinasabi ng Mr. T, na meron talagang ginagamit dun sa party nila na ganun, na droga. Eh paano, di ba? Talagang malabo. Kaya itong hamon niya na malabo, baka ititegi na lang nila kaysa magpa-hair follicle yan. Yun ang tagilid eh. Malabo yan din, hindi yan kakasa. Kasi nga, totoo yan eh, wala nang, sabi nga nung isang general na nagsasalita, harapin nyo kasi, hindi yung ganyang tatakutin nyo kung ano-anong gagawin nyo para lang ma-divert yung mga issue. Sana harapin nyo, wala kayong hinaharap eh. Kaya lalo nyo lang pinapalala. Kaya, sinasabi ko nga na, ang dami nagpipredict ngayon na ngayong taon na to, ay may parang mawawala, mapapaalis, parang ganun. Pag hindi niya inayos, pag nagtuloy-tuloy pa to, wala eh, kita nyo? Sa lahat ng sinabi niya, nga, di ba? Pinagloloko lang niya ang mga tao. At saka hindi naman na bobo, kita nyo, negative ka na survey. Alam na mga tao talaga, at ayaw na sa'yo ng mga tao, hindi na talaga nagugustuhan ng mga tao. Yung pamamalakad mo, negative ka na eh. Tapos sabihin mo pa na, wag daw mag-base sa isang survey lang. Hindi, 3 na yun eh. Pataas ng pataas ang pag-negative mo. Kahit pa yun kahit nga mag-election, kayo na lang ang pinapaniwala yung, kayo eh. Gusto pa kayo ng mga tao eh. Kaya, alam nyo sa sarili nyo rin na binabayaran nyo lang naman yung mga tumusunod sa inyo, yung mga nagtatanggol sa inyo, at yung mga nakikinabang sa inyo, yun lang. Yung mga kaliwanan, yung mga dilaw na yan, nakikinabang sila eh. Pero yung mga totoong tao na may paninindigan at nakikita yung gawa nyo, galit na sa inyo. Kaya, ngayong taon, hindi natin alam, maraming mangyayari.